Pagbasa mula sa salita ng Diyos sa ikalawang Korinto, Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 6. Akala ba ninyo'y pinupuri na namin ang aming sarili? Kami ba'y tulad ng iba na nangangailangan pa ng rekomendasyon para sa inyo o mula sa inyo? Kayo mismo ang aming sulat ng rekomendasyon. Nakasulat kayo sa aming puso upang makilala at mabasa ng lahat. Ipinakita ninyo na kayo ay sulat ni Kristo na ipinadala niya sa pamagitan namin. Hindi nakasulat sa tinta, kundi isinulat ng Espiritu ng Diyos at hindi sa mga tapyas na bato, kundi nakaukit sa puso ng mga tao. Nasasabi namin ito dahil kami ay may pagtitiwala sa Diyos sa pamagitan ni Kristo. Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming kakayanang gawing ito, subalit ang aming kakayahan ay kaloob ng Diyos. Binigyan niya kami ng kakayahang maging lingkod ng bagong tipan, isang kasunduang hindi ayon sa kautusang nakasulat kundi ayon sa Espiritu, sapagkat ang kautusang nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Maligayang bati po sa inyong lahat sa panahon ng Kapaskuhang ito. At tayo po ngayon ay nasa huling linggo ng buwan ng Disyembre. Huling linggo ng taon 2025. At tayo nga ngayon po ay papasok na sa bagong taon. At sa pagpasok ng bagong taon ay marami sa atin ang umaasa na tayo ay magkakaroon ng pagbabago sa ating buhay. Pagbabago na kung saan ito ay masigit na maayos at maganda kesa sa nakalipas na taon. Meron nga pong awitin na akong naaalala pagka tuwing sumasapit ang panahon ng Kapaskuhan at ang pagpasok ng bagong taon at maaaring kayo ay pamilyar sa awiting ito. Ang Pasko ay sumapit. Bahagi po sa awit na ito ay mababasa po natin ang katotohanan na nais ng maraming mga Pilipino ang pagkakaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Sabi nga po sa awitin, bagong taon ay magbagong buhay. Nang lumigaya ang ating bayan, tayo'y magsikap upang makamta natin ang kasaganahan. Sa katunayan, maraming gumagawa ng New Year's resolution bilang pangako ng pagbabago sa kanilang buhay. Mula sa pagbabago sa diet nila para maging maayos ang kanilang kalusugan hanggang sa pagbabago ng ugali para sila ay maging mabait o mabawasan ang pagiging makasalanan. Ngunit ilang New Year na po ang nagdaan at gaano na po kadaming New Year's resolution ang ating nagawa. At tanungin natin ang ating mga sarili, dun ba sa mga binitawan nating mga New Year's resolution, may pagbabago nga ba na nangyari sa ating mga buhay? Ngunit ang ating Panginoon Diyos sa kanyang salita ay may mabuting balita. Kung sa ating sarili ay hindi natin magawa ang pagbabago na ninanais natin, ang katotohanan ng ating Panginoon Diyos kung sino siya sa kapangyarihan ng kanyang biyaya ay paano nga ba niya binabago ang isang makasalanan. Ang mabuting balita po na sinulat ni Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto ay ipinapahayag sa atin ang katotohanan kung paano yung mga mananampalataya sa Korinto ay binago ng ating Panginoong Diyos. Sa ikalawang Korinto Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 6. Ngunit bigyan po lang natin una ng pansin yung talatang 3 na kung saan ay mababasa po natin. Ipinakita ninyo na kayo ay sulat ni Kristo na ipinadala niya sa pamagitan namin. Hindi nakasulat sa tinta, kundi isinulat ng Espiritu ng Diyos na buhay.
at hindi sa mga tapyas na bato, kung hindi nakaukit sa puso ng mga tao. So dito ay merong kagalakan sa puso ni Pablo patungkol sa mga bagay na naging patutuo sa buhay ng mga taga-Korinto na dahil doon sa kanilang mga ginagawa o mga pagbabago na nakikita sa kanila ay nagkakaroon ika nga ng refleksyon ito doon sa naging gawain nila Pablo kung paano sila nagministeryo sa mga mananampalataya sa Korinto at kung paano na ang mabuting balita ng ating Panginoon Diyos ay tunay na ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Ang katotohanan ng salita ng ating Panginoon Diyos kung sino ang ating Panginoong Hesus, na sa pamagitan ng katotohanan iyon ay pinalaya sila doon sa kondisyon nang sila ay maging mga makasalanan at sila ay nagkaroon ng pananampalataya. Kung paano dito ay makikita natin sa mga sinasabi ngayon ni Pablo sa kanyang sulat sa Korinto ay paano nga ba nagkaroon ng pagbabago ang mga mananampalataya sa Korinto. Ang taong dating pasaway sa Diyos ay naging tapat na tagasunod sapagkat ang kautusan na di kayang sundin ng makasalanan ay inuukit na ng ating Panginoon Diyos sa puso ng mga taong binago ng ating Panginoon Diyos. Ang garantiya ng pagbabago, sabi nga po dito sa Korinto, ay ang kasiguraduhan na may mangyayaring pagbabago ay dahil po sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Ngayong puso na kung saan wala sa Kanya ang kautusan ng ating Panginoon Diyos at walang pagnanais para sundin ang ating Panginoon Diyos at bigyan siyang luwalhati, ay iniukit ang Diyos mismo ang siyang ika nga nagbabago sa puso ng isang makasalanan na matigas ang kanyang puso sa pagsunod sa Diyos, at ito ay binago niya para gawin niyang tagasunod. Ano nga ba ang ibig sabihin nitong naukit sa puso ng mga tao ang kautusan ng ating Panginoon? Sa Ezekiel po, Kapitulo 11, talatang 11 ay mababasa po natin. Babaguhin ko, ang Panginoon Diyos po ang nagsasalita. Babaguhin ko ang inyong puso at pag-iisip nang hindi na kayo maging masuwayin, kundi maging masunurin at tapat sa akin. Ang Panginoon Diyos ang siyang sanhi ng pagkakaroon ng bagong puso at bagong pag-iisip ng pagbabago ng isang tao. Gayun din ay inulit-uli ito ni Ezekiel sa Kapitulo 36, talatang 25 hanggang 27. Wiwisikan ko kayo ng malinis na tubig, nang maging malinis kayo sa lahat ng karumihan ninyo at hindi na kayo sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang Diyos ang siyang nagbibigay ng bagong puso at ng bagong espiritu. At ang matigas ninyong puso ay magiging pusong masunurin. Ibibigay ko rin sa inyo ang aking espiritu para maingat ninyong masunod ang mga utos ko, mga tuntunin. At dito ay makikita natin na sinasabi ng ating Panginoon Diyos na posible ang pagbabago sa isang tao na kung saan ay maaaring maiisipin natin wala ng pag-asa ang taong ito ay mabago. Ngunit sa ating Panginoon Diyos ay walang imposible, walang masamang tao or walang sukdulang samang tao ang hindi niya kayang baguhin. So ano ang bagong buhay? At ito po ang sasagutin natin. Ano nga ba ang bagong buhay na gusto ng Diyos
para sa makasalanan. Ano yung bagong buhay na meron tayo sa pamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Diyos? So sabi po dun sa talata na atin pong binasa sa 2 Korinto ay una, dun sa talatang 4-5, ang bagong buhay na gusto ng Diyos para sa makasalanan ay ang pagkakaroon ng kakayahan manampalataya. Ulitin ko po, ang bagong buhay na gusto ng Diyos para sa makasalanan ay ang pagkakaroon ng kakayahang manampalataya. Sabi nga po dun sa binasa natin, nasasabi namin ito dahil kami ay may pagtitiwala sa Diyos sa pamagitan ni Kristo. Kung sa aming sarili ay wala kaming kakayahang gawin ito, subalit ang aming kakayahan ay kalooban ng Diyos. Ang pinapatukoy po dito ni Pablo ay yung siya ngayon ay naglilingkod sa ating Panginoon Diyos, na kung kanyang iisipin sa kanyang sarili ay hindi niya magagawa ang mga bagay na kung saan ay dati siya ay inuusig ang mga mananampalataya, kanyang pinakukulong, pinapapatay. Ngunit nung ang ating Panginoon Diyos ay kinatagpo siya, binago siya, at ginawa siyang mensahero ng ating Panginoon. Ginawa siyang apostol para ipahayag ang mabuting balita. Ang mabuting balita na kung saan ay nababago ang buhay ng mga tao. Kaya dito makikita natin na sinasabi sa atin na si Pablo una sa lahat ay nagkaroon ng kakayanan para sumampalataya kay Kristo Jesus na tawagin siyang Panginoon. Hindi ito ayon sa kanyang sariling kakayahan, kung hindi sa kakayanan ng kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos na kumilos sa buhay niya. At ganun din, malinaw na ang pananampalataya ay kaloob ng ating Panginoon Diyos na binibigay na sa mga makasalanang walang pananampalataya. So bibigyan ng ating Panginoon Diyos ang makasalanang walang pananampalataya na kakayahan para siya ay magkaroon ng pananampalataya. At dun sa pagkakaroon ng pananampalataya, siya ay mananampalataya na oo, si Jesus ay ang Kristo. Si Jesus ay ang anak ng Diyos. Si Jesus ay ang Panginoon Diyos tagapagligtas na tanging sa pamagitan lamang niya ay makakaranas ng pagbabago sa buhay ang isang tao. Sinabi din ng salita ng ating Panginoon Diyos sa Efeso Kapitulo 2, talatang 8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos. So ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos, ang pananampalataya ay kaloob din ng ating Panginoon Diyos. Bahagi ito sa karanasan ng kaligtasan kung paano tayo nililigtas ng ating Panginoon Diyos ay kinakailangan magkaroon tayo ng pananampalataya. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang ipagmamalaki ang sinuman. Sa salin po ng ang Biblia, ganito po ang kanyang pagkasulat dun sa talatang 8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Kasama sa biyaya ng kaligtasang ipinagkaloob ng Diyos ay ang pagkakaroon ng pananampalataya. Ang makasalanang nililigtas ng Diyos ay sumasampalataya na si Kristo nga ay ang Kristo, na si Kristo nga ay ang anak ng Diyos, ang ikalawang persona ng Diyos. At siya ang Panginoon Diyos tagapagligtas na nagkatawan tao dahil ang ating Panginoon Diyos ay kumikilos sa atin para buksan ang ating mga isipan na makita yung liwanag ng katotohanan kung sino si Kristo Jesus.
sa pagngangaral sa atin ng mabuting balita. Kung wala ang pagkilos ng ating Panginoon Diyos, ay hindi natin makikilala ng lubusan si Jesus, ni hindi natin siya pananampalatayaan. Maaaring meron tayong paniniwala kung sino si Jesus at maaaring yung paniniwalang iton ay tama at maaari ring mali. Ngunit ang pagkakaroon ng pananampalataya na naayon sa tamang paniniwala ay sa pamagitan lamang ng kaloob ng ating Panginoon Diyos. Ayon lamang sa kabutihang loob ng ating Panginoon Diyos na tayo ay kanyang bibiyayaan ng pananampalataya. Kaya naman dito may kikita natin na ang kasiguraduhan ng kaligtasan ng isang makasalanan ay hindi nakasalalay sa sarili kong kakayanan para iligtas ko ang aking sarili. Na dito ang kasiguraduhan ng pagliligtas ng ating Panginoon Diyos ay makikita natin ay nandoon sa kagandahan ng kanyang kalooban na tayo ay kanyang bigyan ng biyaya ng kaligtasan at bigyan tayo ng biyaya na magkaroon ng pananampalataya na kasama dito sa biyayang ito yung garantiya na magkakaroon ng bagong buhay tayo sapagkat binago tayo ng ating Panginoon Diyos. Dun sa kondisyon ng pagiging walang pananampalataya, meron na tayong pananampalataya. Dun sa kondisyon na hindi tayo sumusunod sa Diyos, ngayon ay may pagnanais na sumunod sa ating Panginoon Diyos. Paano ginagawa ng Diyos ito sa mga makasalanan na kanyang nililigtas? Sabi nga po sa 2 Korinto, talatang 5, kapitulo 5, talatang 17 hanggang 19. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napaltan na ng bago. So yung pag-iisa kay Kristo Jesus, nasabi ng ating Panginoong Hesus kila Pedro, na ang nagsasagawa nito na tayo ay pinaghuhugpong kay Jesus ay ang Panginoong Diyos. At sabi rin po dito sa talatang ito, ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito. Sa pamagitan ni Kristo, ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi na kaaway. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod ng sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Ang ibig sabihin, sa pamagitan ni Kristo, ang mga tao'y ibinilang ng Diyos na kaibigan. Sa pamagitan lamang ni Kristo, maliwanag po dito, ay nagkakaroon ng ugnayan ang isang makasalanan na binago ng ating Panginoon Diyos. Magkaroon ng ugnayan sa Diyos na ang Diyos ay hindi na niya kaaway, hindi niya inaaway dahil sa kanyang pagsaway, kundi siya ngayon ay kaibigan na. At hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. So ang garantiya ng kapatawaran natin ay hindi doon sa mabuting gawa natin, kung hindi doon sa ginawa ni Kristo Jesus para sa atin. At kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Kaya naman ang tanong, ay sino po si Jesus sa inyo? Sapagkat maaaring may paniniwala ka at masasabi mong may pagkaalam ka kung sino si Jesus. Ngunit masigit pa doon ang iyong kailangan. Kailangan doon sa pagsagot mo ng nung tanong na sino si Jesus sa iyo. Ito ay nakabase sa pananampalataya. Pananampalataya na ito ay nandoon sa pundasyon ng bato ng katotohanan kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. Din sabi rin po dito sa talatang ating sinususugan sa 2 Korinto, ang bagong buhay na gusto ng Diyos para sa makasalanan ay ang pagkakaroon ng kakayahang maglingkod. Sumula dun sa kakayanan,
na manampalataya ay kasabay noon ay dun sa pagbabagong iyon, kung ikaw ay may pananampalataya, hindi ikaw mananampalataya na kung saan ay gagawin mo kung ano ang gusto mo. Ikaw ay may pananampalataya para gawin mo ang ipinag-uutos ng ating Panginoon Diyos na gawin natin. Kaya nga po tayo, ang tawag sa atin ngayon, oo, kaibigan ko ang ating Panginoon Diyos. Napakagandang estado ng relasyon. Ngunit, Panginoon natin siya. At siya, yung pagtugon natin ng paglilingkod sa Kanya, ay ang pagpapakita nga po natin ng pagpapasalamat sa Kanya. Sabi nga po dun sa talata, dun sa ika-6, ng unang bahagi ng ika-6 na talata, binigyan niya kami ng kakayahan maglingkod. So para ikaw ay maglingkod sa ating Panginoon Diyos, kailangan mo muna magkaroon ng kakayanan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos, maging lingkod ng bagong tipan. Isang kasundo ang hindi ayon sa kautusang nakasulat, kundi ayon sa Espiritu. Ang lahat ng mga mananampalataya ay pinagkalooban ng Diyos ng karapatan maging anak ng Diyos. Hindi para tayo ay maging mga parang spoiled brat. Oo, may relasyon tayo sa ating Panginoon Diyos na tayo ngayon ay binigyan niya ng karapatan na tumawag sa Kanya ng Ama. Pero hindi para tayo ay manalangin at sabihin sa ating Panginoon Diyos kung ano ang gusto natin at pagka ating sinambit yung mga panalangin ito, ang inaasahan natin ay yung oo na pagtugon ng ating Panginoon. Ang pagbibigay niya sa atin kung ano yung gusto natin na makamit sa buhay natin. Na baga parang tayo ay mga spoiled brat na kung saan kung ano ang gusto ng anak ay bigay hilig ang tatay. Kundi tandaan po natin na tayo doon sa relasyon natin sa ating Panginoon Diyos, tayo ay ginagawa ng ating Panginoon Diyos na maging masunuring mga anak na binibigyan, na nagbibigay ng kaluwalhatian at kasayahan sa kanilang Ama. So bakit may mga professing Christian na hindi naglilingkod sa Diyos? Na sundin ang ipinag-uutos ng Diyos. Bakit kaya may mga Kristiyano nagsasabi, oo, may relasyon ako sa ating Panginoon Diyos. Panginoon ko siya at tagapagligtas. Ngunit pagka ating sinuri ang uri ng kanilang buhay at uri ng kanilang pananampalataya, ay baga parang lumalabas ang Diyos ay parang isang genie lamang sa kanila. Na pagka kanilang ika nga ay hinimas yung lampara, lalabas ang ating Panginoon Diyos at tatanungin sila, your wish is my command. So ano nga ba? Bakit nga ba na ang may mga ganitong uri ng mga Kristiyano na hindi nauunawaan ang katotohanan kung ano ang pagiging isang anak ng Diyos? Ang ating Panginoong Jesucristo mismo ay nagsabi at binigyan niya ng babala yung mga tao na akala nila na sila ay may pananampalataya, na sila ay mga taong relihiyoso, na akala nila sila ay pupunta sa langit dahil dun sa pagiging relihiyoso nila, dahil dun sa mga ginagawa nilang mga bagay na sa kanila, sa tingin nila, ay ito ay mga bagay na katanggap-tanggap sa Diyos. So sabi nga po sa Mateo Kapitulo 7, talatang 21 hanggang 23, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Ang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sino ang Diyos sa iyo? Kung siya ay iyong Ama, siya ay Ama na kung saan ay nagbibigay ng tamang gabay sa kanyang mga anak, na yung kanyang ipinag-uutos na dapat gawin ng kanyang mga anak ay ito ang kanilang ginagawa. Sabi nga din po ng ating Panginoong Hesus, sa araw ng paghuhukom maraming magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi po ba't sa inyong pangalan ay nangaral kami
nagpalayas ng mga demonyo at gumagawa ng mga himala. O kita mo, pastor, di ba? May mga tao pala na pagdating nila sa langit ay sasabihin nila kay Kristo Jesus sa harap ni Jesus na may mga ginagawa silang paglilingkod sa Diyos. Pero anong sasabihin ng ating Panginoong Diyos sa kanila? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan. Mga tao na doon sa pagiging reliyoso nila, doon sa mga ginagawa nila, akala nila sila ay nakakaipon ng pogi point sa ating Panginoon Diyos, sa ating Panginoong Hesus. Ngunit pagdating ng ating Panginoong Hesus, ang sasabihin niya dito sa mga taong ito, lahat ng ginagawa ninyo sa harapan ko ay kasamaan. Bakit? Sapagkat kung ikaw ay may pananampalataya kay Jesus, tandaan po natin, yung pananampalataya natin kay Kristo Jesus ay dapat magbubunga ito ngayon sa buhay natin ng pagsunod kay Jesus, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi po ito, binigyan tayo ng kalayaan mula sa kasalanan. Hindi para gawin kung ano ang gusto natin. Binigyan tayo ng kalayaan sa kasalanan para sumunod sa ating Panginoong Diyos. Mahalaga ang katapatan sa pagsunod sa lahat ng ipinag-uutos ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat ito, dun sa pagsunod natin sa Kanya, hindi ito yung kapamaraan ng kaligtasan natin. Kung hindi ito yung katibayan na magpapatotoo, may pananampalataya ako. Ang tunay na mananampalataya ay naglilingkod sa Diyos at yung paglilingkod natin sa Kanya ay pagpapasalamat dahil dun sa dakilang biyaya ng kaligtasan na ibinigay ng ating Panginoon Diyos sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating pananampalatayaan at pinananampalatayaan. So paano nagiging lingkod ng Diyos kay Kristo Jesus ang mananampalataya? Sabi nga po sa Juan Kapitulo 12, talatang 26, ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. E paano mo susundin si Jesus kung hindi mo alam kung ano yung kanyang ipinag-uutos? Hindi mo kilala kung sino yung nagbibigay ng utos na dapat mong sundin. At saan man ako naroroon ay naroroon din siya. Pararangalan ng Ama ang sino man naglilingkod sa akin. Kaya naman siguro, may mga professing Christian, baga parang sa buhay nila, bakit hindi ko, wala akong kasiguraduhan sa presensya ng ating Panginoon Diyos? Kasi, baka hindi ka naman sumusunod sa kanyang ipinag-uutos. Doon sa mga tao na sumusunod sa ipinag-uutos ng ating Panginoon Diyos, doon sa pagsunod na yun, nagdudulot ito ng kagalakan sa atin sapagkat doon sa pagsunod natin, yung kasiguraduhan na yung kakayanan para gawin yung mga bagay na yon ay dahil sa presensya ng Diyos na sumasa atin, na kumikilos sa atin, ang banal na Espiritu para bigyan tayo ng kakayanan na sundin ang ipinag-uutos ni Jesus. Din sabi nga po dun sa Pilipos Kapitulo 2 talatang 5 hanggang 8. Sabi po rito, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. So nung nagkatawan ng tao ang ating Panginoong Hesukristo, ay ipinapakita niya kung ano nga ba ang buhay ng isang tao na nandoon sa wangis ng Diyos, na ibinalik na ng Diyos yung maluwalhating wangis niya sa isang tao.
No, kaya pagka tayo ay born again, ay nasa sa atin na yung wangis ni Kristo Jesus. So ano ngayon ang ibig sabihin na ipinamumuhay natin itong wangis na ito? So ang ating Panginoong Hesukristo nung nandoon siya sa pagkakatawang tao ay ipinakita niya, naging modelo siya. Ano nga ba ang na ikaw ay namumuhay na nasa sa iyo ang imahe ng ating Panginoon Diyos at siya ang imahe ng Panginoon Diyos sa buhay? At pinakita niya yung pagpapakumbaba na dun sa kanyang pagpapakumbaba at pagbababa ng kanyang sarili ay namuhay siya na sinusunod ang kalooban ng Ama. Kaya sabi nga po dito sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin na merong nag-uutos sa kanya na kung saan ay hindi niya ginagawa kung ano ang gusto niya. Ginagawa niya kung ano ang kalooban ng Ama. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Kung paano nagpakumbaba si Kristo Jesus para sundin ang kalooban ng Diyos Ama, ay ganyan din ang pagpapakumbaba ng isang tunay na mananampalataya na tumatawag kay Jesus na siya ay aking Panginoon Diyos at tagapagligtas. Bilang aking Panginoon, siya ngayon ang nag-uutos sa akin at doon sa mga bawat bagay na kanyang ipinag-uutos sa akin, ako ay susunod. Kaya naman po, ang bagong buhay na gusto ng Diyos para sa makasalanan ay ang pagkakaroon ng kakayanang manampalataya at ang kakayanan maglingkod. Hindi po ito magkahiwalay. Kung ikaw ay mananampalataya, ikaw ay maglilingkod. At ang dahilan kung bakit ka naglilingkod sa Diyos ay dahil pinagkalooban ka na manampalataya kay Kristo Jesus. At sino po ang nagpapangyari nito para magkaroon tayo ng ganitong uri ng buhay? At paano na kung saan nakakasigurado tayo na magkakaroon ng bagong buhay ang isang mananampalataya? Sabi nga po sa Pilipos Kapitulo 1, talatang 6, natitiyak ko ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Hesu Kristo. Natitiyak ko ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo. Ang Diyos ang siyang nagpasimula. At ang Diyos ang siyang magpapatibay nito, ang magsasagawa nito. Ako'y panatag sa bagay na ito. Ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Hesu Kristo. At paano nagkakaroon ng kakayanan ang mananampalataya na maglingkod sa Diyos kay Kristo Jesus? Sabi nga po dun sa ating talatang binasa, balikan po natin dun sa talatang 6. Sa talatang 6, okay, ng talatang 6 at 7, sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na ang isang tao na kung saan ay kailangan ang biyaya ng ating Panginoon Diyos, na kung saan ang Espiritu, sabi po dun sa ika-6 na talata, dun sa huling bahagi, binigyan niya kami ng kakayahan maging lingkod ng bagong tipan, isang kasunduang hindi ayon sa kautosang nakasulat kundi ayon sa Espiritu, sapagkat ang nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang Espiritu nagbibigay buhay.
So paano ibinibigay ng ating Panginoon Diyos ang buhay na ito? Sinabi po ng ating Panginoon Diyos kay Nicodemo na minsan ay lumapit sa kanya si Nicodemo na alam ng ating Panginoon Diyos bagamat siya ay isang relihiyosong tao ay wala siyang katiyakan ng kaligtasan. Kaya naman ang ating Panginoong Hesus ay maliwanag na kanyang sinabi kay Nicodemo na ang taong ipinanganak sa laman ay laman at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa inyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak muli. At dito makikita natin na sinasabi sa atin ng ating Panginoon Diyos yung kapangyarihan ng kanyang biyaya na pagka siya'y kumilos sa atin, sa buhay natin, napakinggan natin ang salita ng ating Panginoon Diyos, ang mabuting balita ay ipangaral sa atin, at kapag kumilos ang banal na Espiritu, ang banal na Espiritu ang siyang magbibigay sa atin ng bagong buhay. Ang banal na Espiritu ang siyang magbo-born again sa atin. Isang salita na kung saan baga parang pagka sinabing born again, religion yan. Hindi kondisyon ito na nais ng ating Panginoon Diyos na maranasan Nicodemo. Sapagkat kung hindi man maboborn again si Nicodemo, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. At hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya naman sinabi ng ating Panginoong Hesus, kailangan mong maborn again. At ang tanong ni Nicodemo sa kanya, paano ito mangyayari? At sinabi ng ating Panginoon, ito ay sa pamagitan ng Espiritu. Kaya naman, dun sa pangangaral ng mabuting balita ay ating ipinapanalangin nawa na ang banal na Espiritu kasabay sa pangangaral ng kanyang salita ay pagpalain kayo ng pagkakaroon ng pananampalataya. At para naman dun sa mga taong may pananampalataya, gawa ang pangangaral ng mabuting balita ay magpalakas sa inyong pananampalataya. Pananampalataya na kung saan alam natin na binigyan na tayo ng bagong buhay ng ating Panginoon Diyos at yung bagong buhay na yon ay kailangan natin isapamuhay. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos sa manamin sa langit, kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa inyong salita ngayong umaga. Nawa, Panginoon, ang salita mo at ang inyong espiritu ang malayang kumilos sa aming lahat, na sa pamagitan ng kapangyarihan ng inyong biyaya ay maparanas ninyo sa mga naririto na nakikinig na maaring hanggang ngayon ay wala silang pananampalataya. Pagkalooban ninyo nawa sila ng pananampalataya, na manampalataya sila kay Jesus, na si Jesus ay ang katuparan ng inyong pangako sa lumang tipan, na kayo na Diyos namin na nangako ay tinupad ang pangako, at yung pangakong ito ay kayo na Diyos namin na totoo at siya lamang Diyos ay nagkatawan tao, na ang katotohanan kung sino ang Diyos ay makikilala namin kay Jesus, na siya, Panginoon, dun sa pananampalatayang ipagkakalob niya sa amin ay makilala namin na ikalawang persona ng Diyos, ang anak ng Diyos, na si Jesus ay ang Panginoon Diyos tagapagligtas, na tanging siya lamang ang makapagliligtas sa amin, at sa pamagitan lamang niya kami ay magkakaroon ng bagong buhay. At nawa, Panginoon, sa pananampalatayang ito ay maging ganap ang pagbabago sa buhay namin, na kayo, nasa sa inyo, Panginoong biyaya, ang katiyakan ng pagbabagong ito. Kaya naman sa pagpasok ng 2026, Panginoon, alam namin, bagong taon ay may bagong buhay, hindi ayon dun sa kung ano yung kaya naming gawin, kundi, Panginoon, doon sa inyong gagawin sa buhay namin. At para sa amin na may pananampalataya ay patuloy na kalakasan
upang kami ay patuloy na maglingkod at patuloy na maging matagumpay laban sa kasalanan, na ang aming ika nga Panginoon, lahat kami, Panginoon, na ang aming layunin sa buhay ay bigyan kayo ng kaluwalhatian, ng kapurihan, na sa bawat pagsunod namin, Panginoon, hindi ito pabigat sa buhay namin, kung hindi ito ay pagpapasalamat namin dahil niligtas nyo kami sa pamagitan ni Jesus. Kaya Panginoon, maraming salamat sa kaligtasan. Sa pagkaligtasang ito ay nandoon, Panginoon, ang kasiguraduhan ng bagong buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen.